Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay dyan, mga mommies, and mga lolas. Bilang babae, hindi talaga madali, sa totoo lang. Pero dahil love tayo ni God lahat, so doon tayo kumakapit sa Kanya kahit anong mangyari. Hindi tayo bibitaw para hindi rin tayo mawawala ng pag-asa. Bawat mga babae, bawat mga nanay, may kanya-kanyang dinadalang problema. Magkakaiba nga lang at hindi magkakapareho talaga. Dahil yung iba, sinuswerte sa asawa at yung iba naman, talagang hindi na nga maswerte sa asawa, pabigat pa. So, ganun, bilang babae, talagang hindi tayo lahat pare-pareho ng karanasan, ng buhay, at ng kinabukasan. Kaya, along the way, habang nilalakbay natin yung buhay natin sa araw-araw, talagang kailangan nating maging matatag. Hindi tayo pwedeng maging mahina. Kapag nanay ka, kailangan mo maging matibay. At kapag nanay ka, kailangan mong kumapit sa Panginoon. Dahil unang-una, kapag may asawa kang pasaway, yun yung talagang kailangan mo ng gabay sa Panginoon, ng Panginoon, para talagang hindi kanya pababayaan. Kasi hindi madali sa araw-araw na pamumuhay kung ang iyong asawa ay talagang pasaway. Pero kung nanay ka na maswerte ka sa asawa, ang problema mo naman, it's either financial or sa mga anak. Kaya walang nanay na walang problema. Talagang meron at meron. Yung iba naman, nasa kanya na lahat ng problema. Mula sa asawa, sa financial, at mga anak. 'Di ba? Talagang hindi ganun kadali maging isang ina. Kaya sa mga kabataan dyan na pinapangarap na magkaasawa na agad, pinapangarap na bumuo agad ng pamilya nila sa murang edad, nakikiusap ako sa inyo na hindi ganun kadali maging isang ina at maging isang asawa. Malalaman ninyo yan kapag nasa punto na kayo ng buhay na matured enough. Kapag bata pa kasi wala ibang naramdaman kundi kasiyahan, masaya, talagang pinapasaya ka ng kasintahan mo. Pero hindi yun eh. Hindi yun yung realidad kapag mag-asawa na kayo. Hindi yun yung realidad kapag magkaanak na kayo. Marami kang matutuklasan na magiging problema mo. At nasa sayo yun kung paano mo i-handle ang lahat. Unang-una, ang kailangan mong pangalagaan ang iyong mental health. Talagang yung kaisipan mo kailangan magiging strong. Hindi pwede magiging weak. Bilang nanay, wala yung salitang kailangan maging mahina ako kasi hindi ko kaya. Kailangan ganito ako kasi hindi ko kaya. No. Wala ka ibang gagawin, wala ka ibang sasambitin, kundi kaya ko to. Maging strong ako kasi kasama ko si God. Basta wala ka ibang gagawin kundi kumapit sa Panginoon. Lalo pa, hindi lang pamilya mo ang babati ko sa'yo, kundi mga ibang tao din. So, ikaw naman ngayon, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo, ikaw ang talagang nakakaalam kung anong buhay na meron ka. So, hindi mo pwedeng pansinin lahat ng mga bati ko sa'yo kasi lalo ka magiging weak, lalo ka magiging manghina. Dahil ang ibang tao nakikita lang nila yung mali mo, yung masama mong nagawa, yung resulta ng masama mong nagawa,
dun lang sila nagbe-base. Pero hindi sila nagbe-base kung paano ka naging ganyan. Kung ano nga ba ang dahilan bakit ka umabot sa puntong ganyan. Lagi ko ngang sinasabi, ang buhay ng isang babae hindi pare-pareho. Magkakaiba lahat. Kahit kayong magkakapatid, magkakaiba ng buhay. Yung iba mong kapatid, nag-asawa ng maayos, magkasama sila hanggang sa pagtanda nila. Meron namang ibang kapatid na nakailang palit na ng asawa, nakailang palit na ng boyfriend dahil sa hindi talaga sila magkakasundo. Talagang nangyayari yan sa isang pamilya. Maswerte na lang kung lahat ng magkakapatid maayos ang kanilang pag-aasawa. Pero hindi mo talaga pwedeng ikumpara dahil sa magkakaiba tayong lahat ng ugali, magkakaiba tayong lahat ng gusto sa buhay, magkakaiba tayo lahat ng tigas ng ulo. Bawat babae, magkakaiba ang mentality. Yun yung lagi ninyong tandaan. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung isa sa isa, sa iba. No, it's a big no. Dahil bawat babae siya ang nakakaalam kung ano yung gusto niya, kung ano yung naramdaman niya, kung saan siya masaya, saan siya komportable, kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa kanya, kung sino talaga yung totoong may malasakit sa kanya. Kasi ganito yan kapag nag-asawa ka or nagka-boyfriend ka, papunta talaga kayo sa pagsasama or papunta talaga kayo sa pag-aasawa. Nagkataon lang na yung ibang babae, hindi sila magkakasundo. They tried their best, pero hindi talaga. Kasi habang nagkaanak sila, nagkakaroon ng problema, tas hindi nila kayang solusyonan, hindi nila kayang panindigan, tapos hanggang sa magkanya-kanya na. Susubok ulit, ganun ulit nangyayari, paulit-ulit, kasi wala talagang makasundo. So dumadami, habang tumatanda, dumadami yung lalaki or dumadami yung babae sa buhay nila, kasi hindi talaga sila magkasundo. Hindi ko alam kung kapalaran ba o ginusto ba. Basta walang nakakaalam. Kaya hindi nga tayo pwedeng mag-judge sa ibang tao Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung totoong pinagdaanan ng ibang tao. Ano bang alam mo sa buhay ng iba? Ano bang alam mo sa naramdaman ng iba? Ano bang alam mo kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao? Ang alam mo lang at saksi ka sa lahat ng naranasan mo, yung buhay mo lang. Diba? So, ang dapat mong pakialaman, ang buhay mo, wag mong pakialaman ang buhay ng iba. Dahil kung nag-struggle ka, nag-struggle din sila. Ngayon, kung maganda ang buhay mo, kung ipinanganak kang pinagpala ka, lalo sa asawa, sa boyfriend, talagang swerte ka. Yung iba hindi Kaya wag mong pangunahan yung iba kung anong buhay meron sila. It's a big no. Kaya magpasalamat ka na lang dahil hindi mo naranasan ang naranasan ng paghihirap ng iba. Magpasalamat ka na lang kasi sinuswerte ka. Magpasalamat ka na lang kung meron kang asawang mabait at talagang nagpo-provide sa family mo at talagang well-off kayo. So, yun yung ipagpasalamat mo. Yung iba, dapat mo ngang kaawaan kasi hindi sila kasing bless mo. Hindi sila pinagpala ng katulad ng sa iyo. 'Di ba? Hindi, alam mo sa totoo lang, hindi madaling pinagdaanan ng mga babae na iba-iba ang tatay ng mga anak nila. Kakahanap kung sino talaga ang totoong magmamahal sa kanila. Hindi madali. Walang madali sa ganong buhay. Unang-una, paano nila buhayin yung mga anak nila na sila lang. Pangalawa, paano nila ihaharap yung sarili nila na sobrang nakakahiya. Pangatlo, paano sila makahanap ng lalaki
namamahalin din yung mga una nilang mga anak. Sobrang dami nilang dinadala na talagang laging isinaalang-alang yung kinabukasan ng kanilang mga anak.